Ngayong usong-uso ang Artificial Intelligence o AI. Alam nyo bang napakadali nang mag-create ng kung ano-anong klase ng output? Images man yan, videos o kahit written text gaya ng essays at articles, kayang-kayang gawin ng AI sa loob lamang ng ilang minuto o segundo. Isa sa malaki ang naging problema dahil dito. Yan ay ang mga guro na nahihirapan sa pag-check kung ginamitan ba ng AI ang output ng kanilang mga estudyante. Paano nga ba malalaman kung ang isang text o written output ay ginamitan ng AI? At gaano nga ba ka-accurate ang mga AI detector site o apps online? Alamin natin dito lang sa MIL 101! Manood mo ngayon mga ka-RSP, ang mga Generative Artificial Intelligence chatbot gaya ng ChatGPT ay bukas at maaaring gamitin ng kahit sino. Ibig sabihin, napakadaling gumawa ng contents gamit ang mga ito. Kung noon, ang AI-generated pictures, videos at text ay madaling ma-recognize, ngayon dahil sa patuloy na pagunlad ng teknolohiya, ay mahirap na itong suriin. May mga pagkakataon pa nga recently na ang publiko at maging ang mga mambabatas ay napaniwala ng isang AI-generated video. Gaya rin ng sinabi sa video kanina, isa sa malaki ang naging problema rito ay ang mga guro. No? Paano nga ba natin matutukoy kung ang isang content ay AI-generated? Una, gumamit ng AI detectors. May mga site kasi online na nagsusuri ng text output para malaman kung gawa ito ng AI. Ito ang pinakamadali at simpleng paraan para i-check ang output. Pero maging maingat din at kapag nag-positive ang test, huwag basta mag-akusa ng isang tao ay gumagamit ng AI dahil hindi ito accurate. Kapag ang text ay grammatically correct at gumagamit ng malalalim na salita, kahit ito'y gawa ninyo, pwede pa rito ma-recognize ng AI detectors as AI-generated. Kailangan din natin i-check ang writing style. Kung ikaw ay guro o duda ka sa iyong estudyante, magandang obserbahan mo siya at ang kanyang estilo sa pagsulat. Kung noon pa lamang ay malalim na siya at may substance sa kanyang sulat. Kapag ito ay consistent at hindi bigla nagbago, malaki ang tsansa na hindi ito AI. Pero kung bigla ang gumaling sa pagsusulat ng isang estudyante at perfect ang grammar at words, medyo pwede kang magtanong, no? Kapag umabot sa ganito, mas mabuting ipa-explain sa kanya ang kanyang output. Kaya tanungin siya para ma-check kung sa kanya mismo galing ang mga ideya at maging ang nilalaman nito. Doon naman tayo sa science. Kapag binasa mo ang text at ito ay tunog encyclopedia o medyo awkward, no? Maring hindi ito bunga ng research kundi gawa ng AI. Bantayan ang mga ginagamit na salita kung ang mga salita ay malalim, paulit-ulit, o medyo hindi bagay sa sentence o masyadong formal, kaya walang emosyon. I-double check agad ang buong output. Sobrang grammatically correct or too perfect, too good to be true. Pwedeng gawa ito ng AI dahil hindi ganoon kadali na itama ang grammar na buong output. Flat o stiff ang tone. Kapag masyadong seryoso o may pagka-boring ang text, posibleng ito ay AI dahil ininarrate lamang nito ang mga detalyeng nakuha nito online. Kulang sa emosyon at personalization. Medyo related ito sa tono ng sulat na nabanggit natin kanina. Pero ngayon, mas tungkol ito sa content o nilalaman ng output. Kung kulang sa pagiging relatable at example na pwedeng mangyari in real life, baka AI ang may gawa nito. So paano ba natin ma-regulate? Wala pang batas na direktang nag-regulate sa paggawa at pagpapakalat ng AI-generated contents. Maging sa mga schools, meron sa mga schools, no, may ilang mga paluntunan patungkol dito. Pero tayo mismo ay magagawa rin kasi dito, no. Kailangan ay maging matalino tayo sa pagsuri nito. Maaaring yung bantayan, yung tips na nabanggit natin kanina. Siyempre, paalala sa lahat, lalo na sa mga estudyante, Ang AI ay isang tool na pwedeng gamitin para mas mapadali ang trabaho. Hindi para ipagawa dito ang trabaho. Maging responsable sa paggamit ng artificial intelligence at huwag itong abusuhin. Yan po muna ang ating napag-usapan. Dito lamang yan sa MIL 101.